Bernadette, it's been a while. So, what brought you to Makiling? Well, of course, na-offer to sa akin. And like what my co-actors said, syempre, pag may dumating na project, very thankful ako niyan. And I'm thankful because this is my first time to be working with GMA News and Public Affairs. So, of course, basta alam kong kaya ko yung role, of course, grab the opportunity. Ano ba to? Is this already a signal na mag-full blast ka ulit sa show? Well, alam mo, ang showbiz naman kasi, akala nila parang minsan ayaw ko na or ano. Pero kasi, when I got married, talaga medyo hands-on ako sa aking pamilya. So, I accept roles pag may dumating. At parang feeling ko, hindi ko naman kailangan na, di ba, sobrang busy na kaliwat kanan. So, basta ako, meron akong isang show, okay na ako doon, happy na ako doon. And hopefully, masundan pa to para tuloy-tuloy. Kasi, syempre nami-miss ko din yung acting. Nakaka-miss din siya. Tsaka, when I'm with my family, tapos the next day meron akong taping, ano siya, parang, di ba, ibang mundo ulit. So, kumbaga, hindi puro eto lang ang ginagawa ko. Si Goryo, kumusta? Ay, ayun. Siya naman meron din siya. GMA News and Public Affairs, Black Rider. So, well, ayun. Ngayon, actually, he's not feeling that well. Medyo matagal na siyang may sakit. December 16. Ano nangyari? Ano lang, the usual cough, colds. Pero medyo matagal. So, parang ngayon pagaling na siya. Kaya medyo itong holiday season, hindi siya masyadong hindi kami talaga yung super celebrate. Ako nga medyo nahaway, pero ano na ako, getting better. So, I guess it's in the season, marami din na mayroong trangkaso, pero ayun, napapagaling siya. Pero pag-uusapan nyo rin yun na at least once in a while kaya nag-showbiz pa rin tayo. Dahil, yes, oo. Kasi busy man kami sa pamilya namin, sa business, meron kaming syempre, hindi mo maaalis sa amin yung pagiging artista. Tsaka, this is like my first love. Lalo na si Gary, na ang tagal-tagal niya dito. Hindi talaga mawawala sa amin. Actually, this year, we are wishing and maybe we might have more concrete plans na mas maging active sa showbiz etong year na to. Kasi even before the pre-pandemic, si Goryo, ang dami-dami pa rin pinagkakabalan sa showbiz. And ako, during the pandemic, actually nagkaroon ako ng show sa kabila. So, sobra akong thankful kasi hindi naman ako nakakalimutan. And then, sinasabihan nga nila ako na tanggapin mo yan kasi hindi naman lahat ng artista mabibigyan ng project during this time. And yun, I'm very thankful. Since the pandemic this is my third show. Nakakatuwa. Active na. Kahit sa mga estradas, diba, nagsisimula ulit yung even the younger ones. Yes. Like, actually, pati sa mga anak ko, may isa akong daughter na nag-sign up with Universal Records. Wow. So siya naman, ayaw niya pa mag-artista. Her name is Icy. She wants to start with her singing career. So we'll see. This year, hopefully, I'm praying. Actually, minamanifest ko na yan, kiniklaim ko na yan. That 2024 will be, a successful year for our family when it comes to our career. Ano yung school? Anong school? Paano yung pag-aaral niya? Kasi malapit na siya matapos. 1 year na lang, graduate na siya from college. Actually, yung eldest niyo? Ito yung eldest ko. Itong singing niya, matagal na niyang gusto, pero since talagang nakafocus din siya sa studies niya, nahahati siya. So, since 1 year na lang siya, at konti na lang, konting-konti na lang ang subjects na natitira niya, parang nag-once a week na lang siya sa school So, pwede na. How young is he? She's 21. 21. Ikaw, if you want? Excuse me. 46. Si Gar? 50 plus. 52? 52. Makita mo na how time flies. Nandun ko yung publicity niya before. Magkapit bahay pa kami sa compound. Durian compound. Basta, marami kong stories together. Anyway, yun. Ano masasabi mo si Rob? Ito active na rin sa showbiz. Actually, we're happy na siyempre yung second generation namin, di ba, naging active. Nandiyan si Kiko. Ngayon si Rob na gumagawa ng pangalan. Happy kami kasi kami naman kung saan ang gusto ng mga bata, kung ano ang magpapaligaya sa kanila, we will just support them.
Parang sabi nila si Rob daw, parang ano, siguro yun mga panahon. Grabe. Actually, may Playboy image. May Playboy image. Pero Gary naman, si Gary is Playboy, pero image. Pero sa totoo lang, mabait naman siya. Or nung nakilala ko siya, ano na siya, na-tame na. Tame na. Or, diba? Parang ikaw na yung last woman niya at parang that time. good boy na siya. Buti na lang. Buti na lang ng mga panahon. Good boy na siya. And then, so, nagkakausap niyo kayo na Rome. Do you advise him? Actually, alam ko na, the controversy na nasangkot siya ngayon, wala naman siyang, di pa siya humihingi ng advice sa akin. Actually, ano na sila, they're of age already. He's of age already. So, nandito lang kami, actually ni Gary, para sa kanila, kung kailangan nila kami, kung tatawagan nila kami at hihingi ng advice. So, personally, hindi pa siya humihingi ng advice sa akin. Pero close naman siya kay Goryo, kay Gary. Oo naman, close din naman siya. Meron lang mga panahon itong mga past year na sobrang naging busy niya, na medyo hindi masyado nakakapag-usap. Pero Rob actually grew up sa farm, diba? Sa Quezon. So ang dami niyang ang dami nakuhang values kay Goryo na magaganda. And ang tawag dito, pati yung kakisigan. Kakisigan, oo. Tsaka actually, siya diba, parang nababasa ko yung mga comments, maraming nagsasabi na kamukha nga niya. May hawig siya kay Gary, yes. Ano lang siya, chinito version. At saka ang skin ni Rob ay maganda, diba? Talagang maputi. So yun lang ang difference nila, maputi, medyo mas maputi si Rob kaysa si Goryo naman pa, namumula-mula. Yes, yes. Ano naman siya, diba, tall, dark, and handsome. Teka lang, magahay lang ako, Ate Rose! Nakita kita dyan. Hindi ako. Chika tayo. Alis ka na? message mo na lang ako sa messenger. So anyway, yun, hindi ba nababanggit ni Goryo sa'yo? Naku, ito sa Rome parang nag-estrada talaga ang dating. Well, hindi naman niya kailangan banggitin kasi nakikita ko naman, nababasa ko, nakikita ko gano'n. Hindi, yung mga parang sa sarili niya, yung naku, ito may parang nagmamana sa ano ko. May gandaanan ko before. Well, sa tanan sinabayan ko nga si Gary, naku, kausapin mo naman para para meron siyang father figure, diba? So kailangan niya syempre ng father figure kasi wala talaga siyang yung real father niya, although meron siyang stepfather, pero kung kailangan at hinihingi nila, lalo na ni Rob, Gary is always there to step up and be a father figure to him. So itong mga actually mga lokohan lang namin, sinasabihan ko si Gary na, uy, diba kasi good boy naman na si Gary. Actually nakilala ko siya, hindi ako masyado nagkaroon ng sakit ng ulo sa kanya eh. So sabi ko, advisean mo ng tama. Ganun lang naman kami, advisean mo ng tama. It's really gonna be up to him if he will take it, pero at least nasabi mo yung peace mo. Kasi kanino ba siya huhugot ng mga pangaral kung hindi dapat sa pamilya, hindi sa ibang tao. So, syempre, minsan lang dahil he is of age, hindi mo naman mai-impose kung ano yung gusto mo sa kanya. Kailangan talaga sa kanya manggaling. Pero as much as possible, the advices and yung mga pangaral, sabi ko sa kanya dapat manggagaling sa pamilya talaga. Huwag masyadong maniniwala sa ibang tao. Ano sabi ni Goryo? Yun, maano naman siya. Pareho kami ni Gary when it comes to ganyang konsepto yung value, family values. So sabi ko, pero si Kate nakakausap niyo regarding. Si Kate, oo. Siyempre she's the mother. Siyempre she's the only she's sister ni Gary talaga na nakakausap ng madalas. So at nandito naman kami para tumulong pag kailangan nila kami. Lalo na kapag medyo mahirap yung, let's say, controversy or sitwasyon. Basta pag kailangan, andyan lang isang tao. Kasi di ba parang na yan pero tawag? Pero pag hindi, ayaw din naman namin paghimasukan. Pero at least, di ba, yung si Rob naman, puro, parang na-involve lang siya. Kahit meron din naman siyang reason kung bakit nangyari or... Yes, actually,
Parang gano'n na nga. I really don't know the whole story, pero parang gano'n. Ang alam ko lang dito yung sa huling nangyari is, yun nga, hindi naman niya ginusto talaga yun. Kumbaga nawala yata yung cellphone niya, so hindi niya ginusto yun. Hindi siya sinadya. Actually, ano kasi, estrada siya eh. Alam niyo yung parang naging execution for Rob na sanay na sila sa mga ganung pero ano, actually hindi din naman siguro siya sanay dahil kumbaga estrada man siya, ibang generation na, nagkataon lang talaga. So anyway, sa In Makiling, how do you look at the team? Yung love team ni Derek at saka ni it's something nakaabang-abang. Actually, this is my first time to work with Derek and Elle. At nakikita ko naman talaga yung chemistry nila and the way they care for each other. Si Derek talaga matyagang naghahatid sundo kahit na malayo ang bahay. Mas malayo ang bahay ni Elle sa location kaysa sa bahay niya. Pero talagang hinahatid sundo niya. Happy ako dito sa project. Miski na medyo mahirap yung role, mahirap yung location, ganyan. Pero I'm happy with the cast, I'm happy with the director. Mahal na mahal ko si Direk Rado. Kasi Bulacan kayo, di ba? San Jose. Yes, oo. Yung mga ibang eksena, kung mahirap, nagagawa ko kasi si Direk yung director. Alam mo yun. Mahirap kasi wala doon signal and all. Walang signal. Talaga walang signal. At alam ko meron pa kaming isang shooting day doon. So at least you have a good project to yes, and I hope this will not be the last. I hope this will be the start of more projects with GMA, GMA News and Public Affairs. Kasi very sila, maalaga. Itong group na to, maalaga, organized, very okay, organized ang schedule namin. And they really inform us ahead of time if kailangan kami sa ganitong araw. So happy talaga ako dun sa Tsaka maalaga sila. There was a time nagkasakit ako in the middle of taping season, parang ganon. They understood. So hindi nila ako pinag-taping. Dapat meron akong call the next day. Syempre, alam mo naman, after COVID, hindi naman ako guilty na ako. Ayoko yung papasok ko sa set na may sakit. So I really had to inform them na, medyo malala yung cough ko ha. So would you want me to tape? Kasi ako, okay lang sa akin if you want me to work kasi wala naman akong fever. Pero nakakahiya na darating ako dyan, di ba, upo ko na upo. And then sabi nila, sige, Miss Boy, magpagaling ka muna. So they let me. Hindi nila in-impose na, pumasok ka. Wala ka naman na. Can you invite the audience? I am inviting everyone to please watch our new show. Ito pong bagong show namin na courtesy of GMA News and Public Affairs, ang Makiling, starting on January 8 every 4 p.m. Maganda po ang cast, magaling po ang aming director, magaling po ang aming mga creatives. Kung revenge man o paghihigante ang aming tagline, kailangan po kung panoorin kung bakit at ano ang journey kung bakit gano'n. Hindi po ito puro paghihigante lang. Siyempre meron pong storya, kaya yun po ang magandang mapanood. Thank you, Bernadette. Thank you.